So mga boss, so ang ginagawa ko na yan po mga boss ay nagpapalitada ako ng concrete hamba. Yan, gumagawa po ako ng concrete hamba sa bahay na maliit lang po siya na bahay kasi isang followers natin or subscriber natin po mga boss sa YouTube channel, isang viewers po siya na in-invite niya ako para gawin po yung concrete hamba na yan kasi po binaklas ko po dati yung hamba niya dahil kahoy siya, kinain na po siya ng anay. So ngayon pinabaklas po sa akin ni ma'am yung dating hamba na kahoy, pinalitan ko ng concrete hamba. So yan nga po mga boss yung hamba na yan na concrete, yan ay pinapalitada ko. So yung height po ng hamba na yan na concrete hamba na ginagawa ko po ay mayroon siyang 208, bali kinulang na po siya ng konti para maging 210 po kasi yung standard niya. So 208 na lang siya kasi mababa po siya na bahay, kaya 208 lang. Tapos yung lapad niyang plus door, yung isasalpak dyan na pinto mga boss, 80 cm po mga boss. Yan, so pinapalitada ko po yung halo, niliaut ko po siya, ginamitan ko po siya ng tansi. So hindi ko na napakita sa video kung ito yung pag-layout natin ng concrete hamba kasi nga mga boss isang araw lang po yung ibinigay niya sa akin dyan ng palugit kasi yung bahay po na yan po mga boss ay pinaririnta niya, kumbaga pinaupahan niya. So pinalis lang muna niya saglit yung yung umuupa dyan para gawin lang yung concrete hamba na yan, saka pipinturahan niya yung mga gilid, lilinisin muna bago pabalikin yung umupa. So yan po mga boss ay bumili po ako ng pinabili ko siya ng so ako na rin yung inutusan niyang bumili ni ma'am ng gamit. So ang nabili ko pong buhangin ay yung mga nakasako na mga boss, yung per sako na binistay. So 40 pesos yung isang sako niya, kaya nga lang mga boss, ang naubos ko po mga boss yan ay tatlong sako na binistay at saka isang bag na semento. So yung buhangin po mga boss ay masyadong yung nabili ko na buhangin ay masyadong malalaki po mga boss, malalaki yung hibla ng buhangin. Pagka binuli mo yung halo, gumuguhit siya, malalaki, may mga halo-halo siya ng mga malalaking bato. Kaya minsan mga boss, medyo na-stress ako sa paggagawa ko ng hamba na yan kasi nga yung buhangin na ang akala ko ay talagang binistay siya kasi nakasako na siya, binistay. Yung pala ay malalaki yung pinakang hibla ng buhangin, kaya pag binuli mo siya mga boss, marami siyang guhit, magaspang siya. So ang payo ko lang po mga boss sa katulad nating gumagawa o mason o nakuhang mason, pag susunod para pag bumili tayo ng binistay, sisiguraduhin natin talagang binistay yon kasi malalaki. Dapat mga boss, kung buhangin na lang bibili natin, tayo na lang yung magbibistay para talagang masigurado natin pino. So yan po, katulad yan sa overhead, yan napakahirap siyang padikitin. So ganyan, kailangan medyo tapangan yung halo para kumapit talaga yung yung ipinupukol ko na na overhead. Yung timpla ko dyan sa taas, sa overhead na yan, medyo matapang siya, hindi ka mukha dyan sa siding, medyo matapang siya para kumapit siya ng maayos. So yan po mga boss, ayan, nabuo na natin yung concrete hamba na yan. Yan, sa paggagawa po mga boss ng concrete hamba, kailangan lang po mga boss ay mahabang pasensya lang po, lalo kung beginner ka lang na mason. Habaan mo lang yung pasensya mo at saka matyaga ka magkutingting, himas
maalaga ka, maghimas, matyaga. Tsaka pag ipinukul mo yung semento, yung halo, kailangan mga boss mabilis ka din magplatada, maggayat, mag-prepare, kasi yung semento po mga boss may tamang oras siya para matutuyo siya. Kailangan mga boss bago matuyo yung ipinukul mo na palitada dyan sa concrete hamba na yan, medyo maabutan mo yung niya, malagyan niya kung tawagin, yung bago siya matuyo malagyan mo na siya ng smooth finish. So ganyan po yung mga sekreto dyan sa pag-concrete hamba. Yan, bibilisan mo yung pagrarapping, yung pagpapalitada mo, paikot agad, kailangan mapalitadahan mo na agad yan, paikot, tapos matabas mo na agad siya, tapos magpapatimpla ka na agad ng smooth finish na yung purong semento para mapuruhan mo agad siya habang malagihay pa yung wrapping niya. So ganun po yung sekreto ko dyan sa concrete hamba. Kailangan sa umaga alas 7 or hanggang alas 2 o alas 3 tapos mo na yan, saktong sakto. Ganyan po ang diskarte dyan sa pag-concrete hamba. Habulin mo yung semento, yung pagtigas ng semento. So yan po mga boss, katulad nga po mga boss, yan sinalpakan ko na ng pinto. So yan, tapos na po yan, kinabukasan na po yan, sinalpakan ko. Bali pinalitadahan ko po yung concrete hamba na yan alas 7 ng umaga hanggang sa totoo po ay hanggang alas 6 ako dyan, kasi medyo talaga mahirap talaga mag-concrete hamba, at saka medyo makapal, wala sa hulog yung mga dating asintada niya, inilagay ko siya sa ayos. So yan, nilalagyan ko na po siya ng pinto, yung plastor at saka bisagra na yan. Number 4 po yung binili kong bisagra para medyo matibay. Yung pinto niya po mga boss, yung dating pinto niya. Okay, so hanggang dito na lang po itong video na to. Thank you for watching mga boss. Ingat po kayo palagi sa mga solid supporter natin. Ingat po, and thank you for watching. So hanggang dito na lang po muna itong video na to. Next video ulit tayo mga boss. Sana po ay may naintindihan kayo.